Kamusta po kayo? Pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, payaman ng payaman, papugi ng papugi, at ang huli sa lahat, siyempre, pabanal ng pabanal, at hindi yan mawawala sa atin. Sa nagdaang mga araw po, natutunan natin kung bakit importante ang prayer at fasting kay Pastor Dex. At sunod dito, sa ating day 2 is why we need to pray kay Pastor Chris. Kay Tito Chris po pala. Pero pwedeng-pwede din po maging pastor, di po ba? Ngayon naman po, pag-usapan natin si Jonas. Kilala niyo po ba si Jonas? O mas kilala siya bilang si Jonah? Hindi po ito yung magbabayad na ha, na kasamahan ay si Judith. Hindi yun. Ito po ay yung kinain ng malaking isda. So, bago po ako magpatuloy, so, let's pray first. Lord, thank you for this day. Thank you dahil nakakapag-prayer fast kami. Lord, thank you sa biyaya na nakakayanan namin. At Lord, thank you sa pagpapalakas sa espiritu namin. Lord, sa ibabawang word ngayon, Lord, ay ikaw yung mataas. Lord, guide me to share this word, Lord God, na nawa ay maraming matutunan, Lord God, sa word na ito. In Jesus' name, Amen. So, may kukwento po ako sa inyo. So, siguro, yung iba sa inyo is alam na yung kwento ni Jonah o ni Jonas o kilala bilang si Jonah. Ikwento ko muna sa inyo yung buong nangyari. So, Jonah, chapter 1, verse 1 to 17. So, babasahin ko po ito sa Tagalog version. Yan. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amitay. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Ninive, na isang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kalaman ang kanilang kasalanan. So, makikita nyo dito, may inutos kay Jonah si Yahweh na pumunta siya sa Ninive. Kasi, ang mga tao doon ay lubusan ng, lubusan at ang pagkakasala at kailangan niyang, sabihin na, repent. So, manumbalik or humingi kayo ng tawad sa ating Panginoon. So, ayun. Pero, sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonah na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero. Patungong Tarsis, sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Number 4. So, dito, sabi sa verse 3, pinasya ni Jonah, natakasan si Yahweh. So, pumunta siya sa Joppa at doon siya nakikita ng isang barko papuntang Tarsis, which is taliwas sa pupuntahan o pinapupuntahan ng Panginoon ni Yahweh, na pinapupuntahan ni Yahweh sa Ninive, which is taliwas dun sa inutos ni Yahweh sa kanya. Verse 4. So, dapo tayo sa verse 4. Ngunit, nang sila'y nasa laot na nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo, kaya't halos mawasak ang barko. So, ayun, habang sila ay naglalakbay, syempre,
biglang nagpadala ng isang napakalakas na barko. Ng isang napakalakas na bagyo. Sa verse 5, sabi dito, dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante, kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kani-kanilang Diyos. Pagkatapos, inuhulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantalang si Jonah naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibang palapag ng barko. So, dito sa verse 5, sabi dito, labis na natakot ang mga ibang kasama niya. So, lahat ng pwedeng inihulog nila sa tubig, sa dagat. Lahat ng pwedeng kargamento na pwedeng itapon ay itinapon nila para medyo gumaan-gaan naman yung barko. So, ayun. Sabi dito naman sa verse 6, nakita siya ng kapitan at ginising. Ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka't manalangin sa iyong Diyos, baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Verse 7, so, dito sa verse 6, nakita ng kapitan, syempre, gulat na gulat. Yung tipong ang lakas-lakas na ng bagyo, ang lakas na ng ulan, siguro, syempre, hangin, sunod-sunod. Siguro, tayo din naman, kahit nga nasa bahay lang tayo pagsipol lang ng hangin, natatakot na din agad tayo na baka madala ang bubong. So, pero sa ating mga taga J1, hindi tayo ligtas. So, verse 7, nag-usap-usap ang mga tripulante. Magpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonah. So, after nun, silang mga nakasakay sa barko, nagpalabunutan at hanggang sa nabunot ang pangalan ni Jonah. So, tinanong siya. Kaya after mabunot yung pangalan ni Jonah, tinanong, kaya't siya'y kinausap nila, sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyaring ito. Anong ginagawa mo rito? Saang bansa ka galing? Taga saan ka? At anong lahi mo? So, dito, after na mabunot, syempre, ang mabunot ang pangalan ni Jonah, pag-usapan niya nila na kung sino yung mababunot, tatanungin. So, ayun, tinanong siya, anong ginagawa mo, saan ang bansa ka galing, taga saan ka, at anong lahi mo. Verse 9, sumagot si Jonas, ako'y isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at lupa. So, ayun, sinabi na dito ni Jonas na siya ay isang mananampalataya o sumasamba kay Yahweh. Tapos, so makikita niyo dito, isa na siyang Kristiyano, or tulad natin na Kristiyano na tayo, nakakilala na sa Lord. So, verse 10, sinabi ni Jonas, so nakakakilala na nga tayo. So, ibig sabihin, may mga ginagawa na tayo na para sa church. So, verse 10, sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig sa kanya. Sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. So, sabi dito ng mga tripulante, sabi ng ibang kasama niya, grabe, napakalaki ng kasalanan ginawa mo, tinakasan mo si Yahweh. Verse 11, ito na, lalong lumakas ang bagyo, lalo pang lumakas ang hangin, lumakas ang ulan, kumbaga ay lumakas lalo ang alon, kasi syempre nasa dagat sila, paglakas ng hangin, lalakas ang alon dyan, syempre. So, verse 11, kaya't nung lumakas na ang hangin, lumakas na ang alon,
sinabi nila ng mga kasama ni Jonas, ano ang dapat naming gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Verse 12, sabi dito ni Jonas, ihagis niyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan, kaya't nagkaroon ng ganitong kalakas na bagyo. Sagot niya. So, sabi dito sa 12, alam ni ni Jonas na siya ang dahilan. Kasi, kumbaga nga, gusto ni Lord is ba't hindi siya sumunod? Dumating niya dito, pinadalan siya ng malakas na bagyo. Ayun. So, continue tayo sa verse 13. Verse 12. Hindi, 13 niya. Verse 13. Gayon pa man, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumakas ang bagyo. Yung tipong itatabi ang barko sa medyo mababaw-babaw, hindi nila magawa. Sabi dito, lalo pang lumalakas ang bagyo habang itinatabi nila. So, hindi agad maitabi kasi siyempre, pag itatabi nila, sobrang lakas ng bagyo, lalong lumalakas ang hangin, lalong lumalakas ang alon. So, ayun. Okay, continue tayo sa verse 14. Kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, wag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Wag po ninyo kaming paparusahan kung mamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan dito. So, ito yung time na parang, siyempre, nakakonsensya at ihahagis na si Jonah. Na parang ihagis na dito si Jonah eh. So, siyempre, ang mga bad things or may mga kasalanan tayo nagagawa ay may mga consequence. Basta. So, may consequences. So, lahat ng yun ay may consequences. So, sabi dito, ay wag nyo parusahan. Wag nyo kaming parusahan kung may magagawa kaming kamalian. Kasi, kumbaga, susundin lang nila ang sinabi ni Jonah. Verse 15, pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagi sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. So, ibig sabihin, tama yung sabi ni Jonah na ihagis si Jonah sa dagat at papayapa ito. So, pagkahagis kay Jonah ay humupa na ang bagyo. Biglang tumigil. So, naging payapa. Sa verse 10, continue tayo. Verse 16, dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh. Kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa kanya. Ito yung part na nasaksihan nila kung the verse 16 ay sabi dito, natakot, nagkaroon ng matinding takot kay Yahweh. Kaya't sila'y nag-alay. So, yung mga tripulante sa nakitang pangyayari sa ginawa kay Jonah, parang nagkaroon ng testimony din dito na parang nakita nila kung gaano makapangyarihan si Yahweh. At simula doon, sabi dito, naglingkod din sila. Naglingkod ang mga tripulante sa kanya. So, verse 17, sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas or si Jonah ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatiling 3 araw at 3 gabi sa tiyan ito. So, ayun po yung kwento ni ni Jonah. So, ngayon, naikwento ko na. Ano nga ba ang title na i-share ko sa inyo? So, ang title po ng i-share ko sa inyo ay Mensahe sa nangyari sa buhay ni Jonah. Ni Jonas o ni Jonah. So, mga mensahe sa buhay ni Jonas o ni Jonah. Verse number 1. Ito yung number 1. Bumangon ka at manalangin sa Diyos. Jonas 1, chapter 1, verse 6 to 9.
Yun nga, nakita siya ng kapitan at ginising, sabi dito sa verse 6 sa chapter Jonas chapter 1 verse 6. Nakita siya ng kapitan at ginising. Ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka at manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kaaawaan niya tayo at ililigtas sa kamatayan. Verse 7, nag-usap ang mga ito, yung verse 7 is yung napag-usap. Nag-usap-usap ang mga tripulante, magpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonah. Verse 9, sumagot si Jonas o si Jonah, ako'y isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. So, sabi dito, ano daw ginagawa dito ni Jonah? Natutulog. So, makikita dito yung reaksyon ng kapitan, yung kapitan ng barko na parang nabigla, ba't ganun si Jonah? Sa halip na nalalangin, siya'y natutulog. Minsan, sa Christian, syempre alam natin na may Lord tayo, pero kulang nga tayo sa prayer, mag-chill lang. Malay natin, kaya ganun tayo. Baka sa prayer life natin is tulog ang spirit, pero gising na gising ang laman. Yung tipong magpe-pray ka na tapos napahawak ng cellphone, napabuka sa TikTok, ayun, tumagal sa scroll sa TikTok o di kaya naman ay napa-open ng Facebook, may nakita na nakakatawa, siyempre share mo sa ibang gustong pagsendan. Minsan nga pag nakikita ko ng yung para sa media, papasend ako ng oy, gawin natin to sa media. So, ayun, hanggang sa nagtagal na, halos isang oras na na nag-i-scroll. Minsan pa nga ay kakain. Dati naman ay ilang minuto tapos ang pagkain. Abay, naabot ng ilang oras naabot ng isang oras. Naabot ng isang oras sa pagkain. Bakit? Scroll sa TikTok, scroll sa Facebook. Ayan. Marami pang iba na dumidistract sa atin. So, syempre, nabibisi tayo sa ibang bagay. So, ito na lang. Kagaya ni Martha, na aligaga noong time na in-accommodate nila si Jesus sa kanilang bahay. Aligaga or busy sa gawaing bahay. Nung nasa kanilang bahay si Jesus at nagrereklamo kay Jesus about kay Mary. Pero anong sabi ni Jesus kay Martha? Sabi dito, Luke 10 verse 41. Luke chapter 10 verse 41 to 42. Martha, Martha, the Lord answered. Ito yung time na nagrereklamo na siya At ang sabi sa kanya ni Lord, ni Jesus is Luke chapter 10 verse 41 and 42. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed or indeed only one. Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. So, sabi nga dito, masyado tayong worry sa ibang bagay. Mas maganda nga yung ginawa ni Mary. So, kaysa mag-worry, kinakausap niya si Jesus Christ. Mary is talking to God. So, isa lang naman ang kailangan Kung may problema, syempre, talk to God, manalangin. So, mahalin talad ko kay Martha yung mga times na may iba tayong ginagawa. So, mas may inuuna tayo kaysa sa manalangin. Ano yon? Ito, Facebook, scroll sa TikTok, siyempre sa mga kabataan naman, Mobile Legends, Clash of Clans, Call of Duty. So, tapos, pag may times na, tapos pag magpe-pray na, nakasimula na ay gabi, tapos napahiga, pagkahiga ay nakatulog na. So, makakatulog ka na,
Kinabukasan na yung in Jesus name. Amen. So, ito, yan pala, may naalala tuloy ako. Naalala ko nung Sunday, sabi ko kay Pastor Dex, tatapusin ko na yung word ko na share para sa prayer and fasting. Tapos siya naman, after namin na yung nagsini kami ni na Johnny. After noon so anong oras na kami nakauwi? Parang 7:30. So medyo pagod na din. At sabi ni Pastor Dex, siya iaakyat na doon sa kanyang kwarto. Ako naman, sabi ko nga sa kanya, ako'y tatapusin ko na ang yung preaching. Sabi sa akin, sige, tapusin mo na at gandahan mo. Di yun. Naglatag. Siyempre, ayoko na may istorbo si Pastor Dex sa kwarto. Kinuha ko na yung panlatag at nilatag ko na. Pagkalatag ko nung panlatag at doon ako nahiga sa stage. Habang gumagawa ako ng preaching, napahiga na. Ayun, diretso na ang natulog at hindi natapos ang preaching. So, sabi dito para sa akin kung yun pinagpuyatan ko at nakakapagpuyat nga ako ng ibang bagay, ay di sana'y tapos na ang aking preaching. Pahiyahay na sana ako. So, ito, may paalala ako. Paalala ko lang sa mga kabataan. Kung kaya mo magpuyat sa ibang bagay, kaya mo ding pagpuyatan ang pananalangin. Ito yung ito yung time na si Jesus is magpupuyat sa pananalangin. Kasama yung 3 alagad. Sabi dito, mananalangin si Jesus sa Gethsemane. Kung sino nakakaalam ito. Si Pedro at 2 anak ni Zebedeo. Inutusan ni Jesus ang kanyang 3 alagad magpuyat at manalangin. Abay, pagbalik ay mga tulog. Sabi niya dito sa Matthew 26, chapter 26, verse 40 to 41. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat? Nakasama ko kahit 1 oras man lang. Magbantay kayo at manalangin. Sabi dito, magbantay daw at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So, sabi ko nga dito, sa una, sabi ko, baka kaya hindi tayo makapag-pray is mas malakas ang laman kaysa sa espiritu. Which is, number 1, para lumakas ang ating spirit, bumangon ka at manalangin. So, dako tayo sa number 2. Dito sa pangalawang aral sa buhay ni Jonah. Verse 2, pangalawang aral. Huwag mong takasan ang pagkatawag ng Lord sa iyo. Jonah, chapter 1, verse 10 to 11. Sinabi ni Jonah na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig sa kanya. Sinabi nila kay Jonah, napakalaking kasalanan ginawa mo. Lalong lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Jonah ano ang dapat naming gawin. Gawin sa iyo para pumayapa ang dagat. Ako'y napatanong, bakit hindi sumunod si Jonah hanggang sa nakita ko ito, ni-research ko Sabi dito, kaya daw hindi sumunod ay dahil takot at pagmamata si Jonah ang sanhi ng pagtakas niya mula sa Diyos. Ayaw niyang pumunta sa Ninibe para magserpon at magsisi ang mga tao. Bakit? Kasi kaaway niya yung mga yun. Bakit? Dahil sermon, sabi dito, kaaway at hindi siya naniwala na isa sa katuparan ng Diyos ang kanyang banta sa pagwasak ng syudad. Yan, sabi nga dito, tumakas, bagus. Yun yung dahilan kung bakit tumakas. Takot,
medyo nag-aalinlangan siya na tutuparin ba yun ng Diyos. So, ayun, ang ginawa na lang niya, tumakas na lang siya, sumakay sa barkong patungong Tarsis, which is taliwas doon sa direksyon na pupuntahan niya sa Ninive. Kaya ulitin ko, wag po nating takasan ng pagkakatawag sa atin. Kuya Lowell, hindi naman po ako tinawag ng Lord. Si Pastor Dex lang ang tinawag. Tinawag si Pastor Dex para i-lead tayo closer to God. Ako, tinawag para sa media, pero hindi ko rin sure. Hindi ko kung dito nga ba ako sa media. Or baka pang song leader din ako. Joke lang po. So, mali. Gusto ko lang sabihin yung mali. Gusto ko po sabihin na lahat tayo ay tinawag. Saan? We are called. Lahat tayo ay tinawag para manalangin. Wag nating iasa sa iba ang pagpe-pray. Yain na sina intercessor. Hayain na si pastor mag-pray. Hindi mo alam. Malay mo, hindi mo alam. Ikaw pala ang iniintay ni Lord na mag-pray para ma-born again ang buong nasa school nyo. Malay mo, hindi mo alam na ikaw pala ang iniintay ni Lord para mag-pray at mawin ang buong pamilya mo. Hindi mo alam, malay mo, ikaw lang din ang iniintay ng Lord na mag-pray para maligtas ang kaibigan mo, tropa, o mga pinsan mo. Hindi mo alam, ikaw pala ang iniintay ng Lord para pagpalain ka pa. Magkaroon ng trabaho, mas malaking kita, mas magandang trabaho na flexible or yung pagpe-pray mo. So, ang panalangin, ang pagpe-pray, this is our personal communication to the Lord. Sabi nga, to build a relationship, kausapin mo, makapagkwentuhan tayo. Sabihin mo lahat sa prayer, ang lahat ng kwento mo kay Lord. Ang buong nangyari sa isang araw mo. Siyempre, pag-pray mo na din ng paglago ng church. So, ayun. Wag natin takasan ang pagkakatawag natin. So, mag-pray ka na. So, eto. Dako po tayo sa last na mensahe sa buhay ni Jonah. Sabi dito, tanggapin ang kamalian upang huminto ang kaparasahan ng kasalanan. Jonah 1 verse 12. Ihagis niyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan sa kanya. Nagkaroon ng ganitong kalakas ng bagyo, sagot niya. Verse 13. Gayon pa man, sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumakas ang bagyo. Ganito Alam ni Jonah, sabi dito sa verse 12, alam ni Jonah na siya ang may kasalanan. So, as a Kristiyano, alam natin, guilty nga tayo na hindi tayo madalas mag-pray. So, medyo nakakalimutan niya. So, ayun. So, may consequence ang pagtakas ni Jonah. Pinadaan siya sa matinding pagsubok. So, possible na may pinagdadaanan ka ngayon, pinatitindi yung pinadadaan ka sa matinding pagsubok. So, may sabihin ako sa inyo. Verse 14, continue tayo. Kaya talalangin sila kay Yahweh ng ganito. Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan dito. Verse 15, pagkasabi nito, binuhat nila si Jonah at inihagis sa dagat. Agad namang pumayapa ang dagat. Pumayapa ang dagat. May kaparusahan ang pagtakas ni Jonah kay Lord. Huwag na nating intayin na magkaroon pa tayo ng problema,
Pero sa totoo lang, ito yung gusto kong sabihin eh. Mahal na mahal tayo ng Lord. Bibigyan tayo ng Lord ng pasanin sa buhay o matinding pagsubok para malaman mo na di mo kaya nang wala siya. At sa time na to, lalapit at lalapit sa Kanya para manalangin ka. God waits to repent us. So, magkaroon tayo ng repentance. So, sabi dito sa 2 Peter verse 3 verse 9, 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slow in keeping his promise. As some understand slowness, instead he is patient with you, not wanting anyone to perish but everyone to come to repentance. Iniintay tayo ng Lord na humingi ng tawad sa ating mga nagawa. Lord, patawad kung mas nagagawa ko pang ibang bagay kaysa mag-pray. So, ayun po. After nitong paghingi ng tawad, hingi sa biyaya ng Lord. After nitong paghingi ng tawad, hingi sa biyaya ng Lord na tuluyan na matalikuran ang pagkakasalang ito. Lumapit tayo sa Lord. Let's seek God first. So, may ano lang yun, kasi parang ito yung nangyari sa buhay ni na Sister May. So, pinadaan muna sila ng matinding pagsubok ng pamilya nila. Pero after na nag-pray at isinik si God, na deliverance pa nga ang buong pamilya. After nun, na paglapit kay Lord, or pagkatapos na mapag-pray, blessing ang dumating. Matinding blessing. Sunod-sunod ang blessing. Nakita ko nga, basta may nakita ko may day niya, na parang halos lahat sila ng magkakapatid is, meron na silang sasakyan. So, sabi ko, Lord, sunod na ako. So, ayun. Ulitin ko po, sa verse 2, sa 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow to keep His promises. So, hindi siya mabagal. Tayo lang iniintay niya. So, expect this year, if nagawa mo tong paghingi ng tawad or repentance, expect mo na you'll receive the declaration of the year 2026. So, ayun po. Sana po may natutunan kayo sa na-share kong ito. And I declare na lahat tayo ay marireceive yung declaration of the year 2026. Bye-bye po.